Ah, sige po, tunay na napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen. Nasiyahan ba ang Diyos sa ating pagpupuri? Amen and amen. At ako'y nagagalak dahil yung aking kumare ay nakaabo na. Nalubog daw kumati na, kaya nakaaho na. Amen? Diyan masasabi na talaga ang Lord ay kumikilo sa panalangin. Amen? Na minsan akala mo na wala na, pero ibabalik at ibabalik ng Diyos sa kanyang tamang panahon. Amen? Dali lang po, iinom lang ako at nandiyan si, another May. Yan, itutuloy po natin ang ating pag-aaral, syempre doon sa ating tema. Ano nga yung ating tema? The enemy na lang. Two words na lang, nakalimutan pa yung isa. Kaya tayo nagre-review para maalala natin. Amen? O, isa-isang buong taon, ang pinag-aaralan natin ay enlarging our territory. Dahil yun ang utos ng Diyos. Hanapin at isama sa kanyang kawan yung mga kaluluwa na kanyang ililigtas. At ngayong February, ang ating theme ay territorial enemies. Amen? Tandaan natin, may gate na kailangang wasakin dahil iya'y nagiging hadlang. At yung last Sunday, ano nga yung pinag-aralan natin? Meron tayong invisible enemies. Yung naglagay ng gate, sabi nga ni Pastor Aris, kaya may gate, may naglagay ng gate. Amen? Kaya may gate tayo kasi sinama yan during construction. At ngayon, invisible man yung mga enemies na yan, pero yung kanilang ginagawa sa dilim, yung ginagawa na hindi nakikita, pwedeng mag-manifest. Anong pwedeng mag-manifest? Pwedeng ma-observe, makita sa pamagitan ng ginagawa. Amen? Kasi may gagamitin. Kung ang may hukbo ng kaliwanagan, katulad na pag-aralan natin last Sunday, may hukbo rin ng kadiliman. Amen? Diba? Merong 1/3 ng mga anghel na sumama nung nagkudeta si Lucifer sa kalangitan. At yung 1/3 na yung kumalat na yun. Sabi nga, nagpapabalik-balik sila mula sa langit, bumababa sa lupa. At ano yung dahilan? Siyempre, agawin yung mga kaluluwa na para sa Diyos. Amen? Kaya ang ating pag-aaralan, ano ba yung mga gawa ng kaaway na dapat nakikita natin? Na pwedeng kahit mananampalataya na pwedeng magamit ng kaaway. Dahil sa ating kahinaan, doon pumapasok ang kalaban. Di ba sa pakikipagdigma? Kung didigmain mo yung isang bansa, hahanapin mo kung ano ang kanyang kahinaan. At pag nahanap mo yung kanyang kahinaan, yun ang strategy mo para talunin ang kaaway. Basahin natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 9 to 10. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works.
kung paano kumikilos yung lawless na mga gagamitin o mga tao, kumikilos sila kung paano kumilos yung kanilang pinuno. At iyon ay si Satanas. He will use all sorts of displays of power. Meron din silang kapangyarihan. Amen? May kapangyarihan din silang kunwari magpagaling. May kapangyarihan silang kunwari mag-ara. Pero sa likod nun, may hidden agenda, may nakatago. Through signs and wonders that serve the lie. Nakatago yung kasinungalingan, pero mukhang totoo. Ang tawag doon, kino-camouflage. Disguise. Sa 10, and all the ways that wickedness deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. Meron na siyang yung mga mahihina, yun muna, yung una nilang gagapiin. Dahil kung nagapi nila ito, sabi nga yung isang taong malakas, na tingin ko hindi ko pa kayang gapiin, iiwanan ko muna to. Magpaparami muna ako ng mahihina na kukunin para isama doon kasi pag nagsama-sama, lalakas. Amen? Basahin natin sa Tagalog. Ang pagparito ng taong walang kinikilalang kautusan ng Diyos ay ayon sa paggawa ni Satanas. Ayon sa lahat ng uri ng kapangyarihan at mga tanda at mga kamanghamanghang gawa ng kasinungalingan. Diba? Nakakamangha rin yung kasinungalingan na itinatanim ni Satanas. Sa 10, gagawa siya ng lahat ng daya ng kalikuan sa kanila na mapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan upang sila ay maligtas. Anong ibig sabihin nito? Yung nakuha na nila. Kumbaga, sabi nga, ang isang, hindi ko alam kung pitbull yun, kung ang isang pitbull, pag kumagat, hindi mahihirapan ka ng tanggalin yan. Kagat na. At si Satanas, ipaglalaban yan para hindi makuha sa kanya. Amen? May pinangangalagaan din siyang bilang. At tayo, bilang nais nating makuha sa kadiliman, yung taong hawak niya, meron tayong battle na gagawin. At dapat alam natin yung mga pakana o yung mga ginagawa ng devil o ni Satan sa buhay ng nasa kadiliman. Para maunawaan natin kung paano sila tutulungan, kung saan sila mahina, kung paano natin sila tutulungan na mawala yung kahinaan yun o magapi ng tuluyan yung itinanim ng kaaway sa kanila. Amen? At paano ba natin malalaman? Sabi nga, how Satan works. Paano gumagawa si Satanas? Nandito sa susunod na verse. Sabi dito sa John 10:10, ang thief na tinatawag dyan ay yung si Satanas at ang kanyang kampon. The thief comes only to steal and kill and destroy. So tatlong bagay. Steal, kill, and destroy. Basahin na natin sa Tagalog. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Ano yung nanakawin niya? Yung buto ng pananampalataya. Yung pagtitiwala sa tunay na Diyos. Ano ba yung pwede niyang nakawin? Katayapaan. Ano pa yung mga pwede niyang nakawin? Yung saya. Amen?
Gusto mo ba habang panahon malungkot ka na lang? Diba? Mas maganda, masaya. Sino ba naman ang wala sa normal na pag-iisip na araw-araw binabalot ng lungkot? Eh, pwede naman sumaya ang buhay. Kasi nakakulong pa siya doon. Nilagay siya doon ng kaaway. Pangalawa, pumapatay. Pag nanakaw na, papatayin ka na ng tuluyan. Anong ibig sabihin? Hindi ka na mananampalataya sa Diyos. At iyan ay habang buhay na kamatayan. Ibig sabihin, patay ka na, patuloy ka pang pinapatay sa impyerno. Amen? At syempre, manira. Ano yung sisirain? Relasyon mo sa Diyos. Pangalawa, ano yung sisirain? Relasyon ng pamilya mo. Relasyon mo sa kaibigan mo, relasyon mo sa kapwa-tao. Ang dali lang tandaan, magnakaw, pumatay, manira. So ito yung makikita natin na nakakalungkot nga, pero mauobserbahan ninyo, manood lang kayo ng news, makikita nyo yung tatlong bagay na yan. Amen? Amen? Kaya ang pag-aaralan natin ngayon ay may tinatawag na territorial bullies. Hindi ko matagalog pero tama ba, Ma'am Rose? Mga matang-abuso sa teritoryo. Walang sakto. Naririnig nyo naman yung bully, di ba? May naka-experience na ba dito na nabully? Wala. Ito, karamihan lalo na sa mga kabataan. Grupo-grupo, pagka hindi ka kasama sa grupo nila, ikaw ay titirahin. At nga, mahihina na, pero dahil nakikita nilang mahina, titirahin ka palalo. At nga, ito lugmok na, pero inaapak-apakan pa. Amen? At iisa-isahin natin yung ginagawa ng mga bullies na yan. Iyan yung ginagamit ni Satanas. Sabi nga yung isa sa naging malaking debate, kilala niyo naman si Judas Iscariot, diba? Isa siya sa 12 na apostol o disipulo. Pero siya yung pinili para ipagkanulo ang Panginoon. Maaring tunay na ang ibang nagsasabi ay bakit pa ganun? Disipulo na nga yun, nag-aral na kay Jesus mismo, pero nakuha pa rin siya ng kaaway. Sa Book of the Gospel, sa Matthew and Luke, sinabi na pumasok sa kanya si Satanas. Kung hindi ako nagkakamali huwag na nga, baka magkamali pa ako, hanapin ninyo, na yung Panginoon, sinabi doon, pumasok sa kanya si Satanas. At sa isang version ay sinabi, pagkatapos na inabot ng huling hapunan, matapos inabot ng Panginoong Hesus ang tinapay, kasi sinabi niya, yung aabutan ko ng tinapay na to, siya yung magkakanulo sa akin. At nung inabot yung tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. At pumunta na siya ngayon doon sa pinuno ng mga saserdote para makipag-negotiate. 13 lang na pilak. Ituturo ko sa iyo kung sino si Jesus. Iruin mo, dahil bawat puntahan ng Panginoong Jesus, napakaraming tao. At may mga tiktik na sila, meron na silang mga nakakalat din na uobserba. Pero hindi nila kaya i-pinpoint ang Panginoong Jesus doon sa karamihan. Kaya talagang walang makakapagsabi kung ano talaga ang itsura ng Panginoon. Pero sinabi, common lang. Hindi napakagwapo. Amen? Hindi napakagwapo. Common lang ang itsura
ng Panginoong Jesus. So si Judas Iscariot, nag-aaral na sa Panginoong Jesus, pero nadaya siya ng kaaway. Bakit? Ang kahinaan niya, pera. Tuturo ko lang pala kung sino si Jesus. Magkakapera na ako. Amen? So, itong pag-aaralan natin, posibleng tayo mismo ito, nagagawa natin, at posible din na ito yung mga ipinagpipray natin na hindi tama ng palataya na ginagamit ni Satan para maging bully. Ano ba yung pagiging bully? Dami mo. Pag sinabing bully, yan ang mga ginagawa niya, umaatake, attack, dominate, intimidate, embarrass, put down, slander, torment, oppress, defame, trick. Alin dyan ang na-experience nyo na? Amen? Kung bibigyan natin ng simpleng paliwanag, ang bully, a person who seeks to harm, intimidate, or coerce those perceived as vulnerable. Isang taong naghahangad na saktan, takutin, o pilitin ang mga nakikita nilang mahina. Mahina na nga, pero patuloy pa nilang papahinain at ipararamdam sa mga tao yung kahinaan nila na yun. Bakit? Gusto silang ikulong sa kanilang sitwasyon. Ayaw nila, yung mga taong ito, ayaw nila na makalaya yung mga tao sa kanilang mga sitwasyon. Bakit? Kasi kung patuloy sila na nasa loob ng sitwasyon nito na mahina, na madaling takutin, na pwedeng i-torture, hindi sila aalis sa sitwasyon nun at yung kapangyarihan na ni Satan ay magiging malakas sa kanila. Amen? Ito yung mga tao na dahil sa kanilang sitwasyon, napakadali nilang gumawa ng mga kasamaan. Tapos pag nakagawa ng masama, sasabihin, epekto ng droga. Eh, sino ba nagsabi sa kanya magdroga siya? Amen? So meron tayong 5 bagay na pag-aaralan at alam ko, pamilyar na kayo sa lahat ng mga ito. At ang kailangan natin bilang, sabi nga tayo yung kukuha sa kanila, tayo yung tutulong sa kanila na makaalis sa teritoryo ng kadiliman at makalipat sa teritoryo ng kaliwanagan. Kailangan bantayan natin ang 5 bagay na ito. Una, critical spirit. Mapamunang espiritu. Ano ba yung critical spirit? Iba yan yung pag sinabing critical ang kondisyon na may sakit, parang nasa life and death situation na. Pero yung critical spirit, ito yung napakaraming nakikita at ang hinahanap puro mali. Pupunahin ang lahat ng mali mo, ipangangalandahan yung kahinaan mo, wala silang makitang maganda. Wala silang, lagi ang hinahanap nila yung mali at yung pagkakamaling yun, nagiging dahilan, ikakalat nila. Isa ito yung yung may isang nagkwento na sabi nga yung chismis. Narinig mo, binulong sa'yo. Di mo alam kung totoo, pero parang kinikiliti ka. Sasabihin mo na sa lahat ng kakilala mo at sa lahat nung kakilala nung ichinichismis. Amen? Sabi, yung ating bibig nagagamit para ibagsak ang kapwa natin, pero sa halip na ibagsak, dapat gamitin natin para tulungan at itayo yung mga bagsak. Amen? Maliit lang siya,
pero napakaraming pwedeng gawin ng isang bibig. Lalo na yung dila na hindi kayang kontrolin. Amen? Kasi galing sa puso. Pag nananahan sa puso, napakabilis lumabas sa bibig at sasabihin na ng dila. Amen? Kaya parang umaapo yung dila na yan. Dahil ang hanap niya ay pagkakasira, hindi pagkakabuo. Sabi ng salita ng Diyos sa Jude 1:16, these people are grumblers and fault finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter others for their own advantage. Sabi, grumblers, fault finders, at flatterer, kunwari. Sabi natin sa Tagalog, ang mga iyon ay mga mapagbulong. So, mag-ingat tayo sa bubulong-bulong. Baka madali tayo ng bulong-bulong. May natatandaan ako yung parang pinakinggan ba ni Amang, yung bubulungan ka para ka gumaling. Parang ganun yung tinuturo nila, bubulong-bulungan ka, kunwari pagagalingin ka. Pero yung sa dulo nun, may binebenta, may mga produkto na kailangan bilhin para mas maging epektibo. O mga mapagbulong, mga mareklamo. Bakit kailangan mag-ingat sa mga mareklamo? Kasi kung iyon yung lagi mong naririnig, isang araw magiging mareklamo ka na. Sabi nga nararab o sumasama. Yung madalas mong marinig, na-imbibe mo na o parang napupunta sa'yo, napapasa sa'yo. Amen? Meron ba kayong kilalang sobrang mareklamo? Meron daw. Parang pag mainit, nagre-reklamo. Pag malamig, nagre-reklamo. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Amen? Yung sa simpleng bagay, nakakahanap siya ng irereklamo. At sabi, lumalakad sa sariling pagnanasa. Laging may sariling kagustuhan. Ano bang sabi? At ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga pagmamataas, ng pakunwaring umupuri sa mga tao para sa sariling kapakinabangan. So, iyan ay gawa ng kaaway. Kaya bantayan natin yung mga tao na to. Minsan pag sinesharean mo, oo nga sister, dati nga nag-a-attend ako sa ganyan, ganito. Kaya lang ganito-ganito na. Amen? Dahil no, isang outreach, merong pamilya na tinulungan. Sabi niya, dati na kami nag-a-attend. Pero bakit hindi ka na nag-a-attend ngayon? Yun ang tanong ko. Ang sabi ko na lang, bumalik ka ulit sa pag-a-attend. Napakarami na niyang kadahilanan. Amen? Magbantay tayo kasi yung critical spirit nakakapanira, nakakapagbagsak. Na minsan, maski sa loob ng iglesia, may mga nakakapasok na ganito. At ang dahilan nila, para sirain. Hindi lang yung kapatid, para sirain yung samahan sa loob ng iglesia. Amen? So magbantay tayo doon sa pabulong-bulong, mareklamo, mga nambobola, maraming pambobola na ginagawa, pero naglulubid ng mga kasinungalingan. Amen. Kung may mga natatandaan pa naman ako malalim na sa Tagalog na salita. Amen. Narinig ko lang yung kay Lola, naglulubid ng kasinungalingan. Amen. Unaan natin,
Kung wala ka rin lang masasabi na makakabuti sa kausap mo, huwag ka na lang magsalita. Amen? At iyan sa Biblia yan. Kung hindi makakapag-edify ng tao, huwag ka na lang magsalita kasi nagkakasala ka sa Panginoon. Kaya yung iba naman, sobrang tahimik. Ayaw na magsalita. Pero kailangan din, magsasalita tayo. Paano tayo mag-share kung hindi tayo nagsasalita? Kailangan lang, bantayan natin yung ating puso at yung lumalabas sa bibig. Dapat iproseso muna ng isip bago tayo magsalita. Amen? Sabi ko nga kahit sa 10 na magagandang ginawa mo para sa tao, may isa ka lang na bumagsak, nagkamali. Ang hindi na malilimutan yung isang pagkakamali mo. Amen? Hindi na makakalimutan. At iyon ay nagiging foothold o nagiging tali doon sa tao na hindi makalimot. Mamaya dadaanan natin yan. Bakit nagiging tali sa kanya? Kasi hindi ayos ang kanyang puso. Pangalawa, manipulative spirit. Mapagmanipulang spirito. Amen. Ang tawag dito sa mga manipulative spirit, sila yung mga charmer. Naalala ko tuloy si Prince Charming. Ito yung napakagandang magsalita na sa sobrang ganda ng pagsasalita, mapapaniwala ka na. Mapapaniwala ka na. Amen? Sino naka-experience nitong napasok ka lang sa isang store, kinausap ka, hindi ka naman bibili, nakabili ka. Ayan. Si Sister Vivian daw. Amen? O kaya, eto, yung mga nag-aalok ng insurance. Hindi ka naman bibili ng insurance, bigla napabili ka. Kasi na-impluwensyahan ka niya, napaniwala ka na, at susunod ka ngayon doon sa sinasabi. Amen? Ito yung mapapasunod ka kahit ayaw mo. Nabalitaan nyo ba yung mga kulto? Diba? Kung titingnan mo, mali ang mga palakad sa loob. Pero sobra nilang napaniwala yung kanilang miyembro. Na yung mga miyembro hindi na matanggal sa kanila. Pare-pareho ng damit, pare-pareho ng buhok, pare-pareho ng gupit. Diba? Pare-pareho ng paraan ng pag-iisip. Pero doon sa loob ng kanilang, hindi ko lang matandaan, pero may napanood ako isang documentary sa US. Parang ito ay breakaway group ng Jesus Christ, the Latter-day Saints. May walay sila. Pero napakalaki ng kanilang kongregasyon. Pero sa loob, punong-puno ng kasalanan. Biruin mo yung mga leaders doon. Pwede mag-asawa ng napakarami. At yung pinaka-pinuno nila, sila magsasabi kung sino ang magiging asawa mo. Kahit ayaw ng tao, ay wala kang choice. Susunod ka doon sa pinuno. Amen? At yung nagkukwento ng story doon sa loob, yung mga nakatakas. Dumating, merong mga ilang nakatakas at isa mismo yung anak ng tumiwalag. Isa sa anak ng leader na humiwalay at sila mismo yung nagkukwento kung ano yung
nangyayari sa loob, kung paano inaabuso yung mga kabataan, kung paano nasisikil. Talagang wala silang kalayaan. Yung mga oras nila, may nakalaan na kung ano ang gagawin, talagang dinumero. At kahit na nailabas na yung mga minor de edad, yung mga magulang ng mga kabataang ito, kinukuha at gustong ibalik yung kanilang mga anak doon sa loob ng kampo. Amen? Ang title ng documentary, Eat, Pray, Love. Di ba? Kala mo ano lang, eat, pray, love. Pero, bakit? Nasa loob yung manipulative spirit na nakapasunod nila. Sabi nga, kahit utusan silang pumatay, kahit alam nilang kasalanan, papatay at papatay sila. Amen? Bakit ba yung mga suicide bomber? Binubuhis nila yung kanilang buhay dahil ang alam nila yung sa mga Muslim na nililinis nila ang mundong makasalanan. Kaya iyon ang gusto nilang iparating, ang matira na lang yung kanilang lahi at ang kanilang relihiyon dahil sila lang ang ililigtas ng kanilang Diyos. Amen? So, ito yung manipulative spirit na kung madali lang yan, kung ang tao na to ay ilalayo ka sa Diyos at hindi ka ilalapit sa Diyos, may nang-manipula ka niya. Amen? Kung ang tao na to, inuutusan kang gawin yung mga bagay na kasalanan, ay siya ay kaaway ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, in Romans 16 verse 16, such people are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interest. By smooth talk and glowing words, they deceive innocent people. Bakit ba yung droga? Diba? Try mo lang. Sige, try mo lang. Kasi pag nasubukan mo to, makakalimut, mawawala ang yung problema. Pero yung pagkawala ng problema, sandali lang pala, habang high lang sila. Bakit maraming naging manginginom? Mga liquor drinker. Pag nalasing, nawawala yung inhibition nila, nalilimutan nila yung kanilang problema. Pero anong resulta? Mamaya lang, magkainuman, maya-maya, nagsasaksakan na. Amen? Maya-maya lang, saya-saya na, masaya dito. Pag uwi, nambubugbog na ng asawa. O nananakit. Amen? So, ito yung itinatanim ng kaaway. Okay lang yan, lahat naman gumagawa. Okay lang yan. Di ba masaya ka naman pag umiinom ka? Okay lang yan. Habang may pambili ka ng shabu. Pag wala nang pambili, nagbebenta na, parang may libreng shabu. Amen? So, tandaan natin, ito yung kung paano tayo tinatamnan ng minamanipulate ng kaaway at itinatanim sa atin yung mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Diyos at bukod dyan, nakakapanakit sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Bakit? Yung nagdodroga, ang sinisira nila, buhay nila at buhay ng kanilang pamilya. At pag nagbebenta, yung buhay ng ibang tao na binibentahan nila. O yung mga manginginom, di ba yung kalusugan nila nasisira. Nasisira yung liver, nasisira yung baga, nasisira yung kidneys. Amen? So, ito ay sinasabi ng kaaway, okay lang. Pero ang totoo, na manipula ka na ng kaaway doon sa mga bagay na hindi okay, na sa nagiging tingin mo ay okay na. Amen? Sabi dito,
Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa mamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Maraming yan sa mga kulto. Nakukuha nila kasi alam nila yung interest ng tao ay puro kamunduhan. Kaya ang paraan nila para sa pag-abot ng mga tao na to, madalas, uy, lupa sumama sa amin kasi pagpapalain ka ni Lord, payayamanin ka ni Lord. Ang kaaway, maaari ding magpayaman. Amen? Yung kinukwento ko na isang malaking kongregasyon na kulto, marami silang miyembro na mayayaman. Kaya kayang-kaya nilang kontrolin. Ikinakalat nila. At ang una nilang hanap ay yung talagang mayayaman. Di ba Gabriel? Oo. Mabuti si Gabriel. Nagagandahan ka sa akin, ano? So, amen? Pangatlo, ito yung mga vengeful spirit. Mapaghiganting spirito. Tinatanim to ng kaaway na nagagawa ng tao. Naturalesa na isang tao pag nasaktan, gaganti. Kanino common ito? Ha? Mga bata! Naglalaro lang, natulak lang, tutulak ka rin. Amen? Nakikita ko to, kasi kita mo naman, lapitin ako ng mga bata. Pag nasa kwarto sila, naglalaro. Maya-maya, ang saya-saya lang. Maya-maya, nag-aaway-aaway na, nagtutulakan na, naghahampasan na. Ito yung hindi mo iningatan, kasi yung vengeful spirit, ang tinitingnan niya yung sarili niya, nasaktan ako eh. Kailangan makabalik ako, makasakit din ako. Naati ako eh. Hindi ako papayag na inaati ako. At yan tinatanim na kaaway. Inatikan yan eh. Noong panahon na mayaman yan, inatikan yan. At ngayon, ikaw naman ang mayaman, apihin, at siya naman ang mababa, apihin mo naman siya. Ganyan yung mapaghiganting spirito na may narinig lang sa'yo na hindi magandang sinabi mo, itatanim niya yun sa kanyang puso. At paplanuhin niya kung paano kanya babalikan. Amen? Kaya mag-ingat tayo. Ate nga kasi gaganti yan ng talikuran. Paano ang talikuran? Sisiraan ka niya sa mga taong malapit sa'yo. Ano pa? Papapangitin yung imahe mo. At hindi natin alam. Sana naman hindi. Ipapanalangin niya. Ipapanalangin ka niya. Pero ang panalangin niya, yung maaaring ma-aksidente ka, mamatay ka. Diba? Sa buhay nyo ba, na sobrang galit kayo sa tao, pinanalangin mo, sana mamatay na yan, tao na yan. Aminin. Wala ba kayong napanalangin na ganon? O kaya, kaaway nyo, alam nyo galit na galit sa inyo, tapos na-aksidente, natuwa ang puso mo. Ay, naiganti na ako ni Lord. Maling kaisipan na yun. Ang feeling mo na iganti ka na ni Lord. Pero tayo, dapat abutin natin sila ng may habag. Kasi kung hindi mahahabag sa kanila ang Diyos na tulad ng kahabagan ay binigay sa atin ng Panginoon, mananatili sila sa ganitong sitwasyon. Amen? So, iyan ang isang dapat nating bantayan. Minsan,
Kala mo okay kayo. Yung parang, pero sa likod nun, pinagpaplanuhan ka ng hindi maganda. Amen? So, tandaan natin, yung mga taong nakapanakit sa atin, yung mga taong sa tingin natin nag-algabyado sa atin, panalangin natin sila. Kasi nakakaawa, nakakahabag yung mga taong ito kung hindi makikilala ang Panginoong Jesus. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, sa Romans 12:19, Beloved, no? Never avenge yourself, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Sa Tagalog, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Maraming vengeful spirit sa mundo na to. Kaya naman nakikita natin napakaraming patayan na nangyayari. Diba? Sabi ko nga doon sa gawain ng mga kalalakihan, yung security guard, nabalitaan nyo ba yun? Na laging nalilate. Binaril, no? Aqua security guard. Kaya huwag kang malilate, Brother Randy. Diba? Sa simpleng dahilan na hindi siya makaalis sa trabaho na ng eksakto dahil yung parangyebo niya ay wala pa, pinaril. Amen? Ganun na, kalala. Yung mga nagka-trip-trip lang ng mga kabataan. Diba? Sabi nga, usong-uso yung usong-uso yung bardagulan. Amen? Anong tawag doon? Mga benggahan. Yung mga magkakaibigan, babalikan yung mga kaaway nila. At sa pagre-research ko, yung bardagul pala ay isang anime character. Diba? Sabi ko, saan kaya galing yung word na bardagulan? Isa pala siya na inimbento. Biruin mo, gawa ng tao yung anime na character. So, tandaan natin, galing yun sa vengeful spirit. Lagi na lang ako nitong kinakain na yung oras ko. Diba? Nung dumating, binaril. Kung titignan natin, napakaliit na bagay. Pero sa tinamnan ng vengeful spirit, malaking bagay. At dahil tingin niya ay nagulangan siya, napakadali na sa kanyang gumanti at ang pagganti niya ay pagpatay. Amen? Ito, tormenting spirit, nagpapahirap na spirito. Sa bahay niyo ba, meron kanya? Diba? Ito na may survey lang. Hindi ko naman sinasabing 100% na totoo. Yung mga nanay daw ng tahanan, may tormenting spirit. Dalawang bagay daw ang ginagawa ng nanay sa loob ng bahay. Yung sobrang maingay, na ang daming sinasabi, na masakit sa tenga ng mga nasa loob ng bahay. So, feeling ng mga nasa loob, yung mga nakakarinig, tinotorment sila o pinapahirapan. Di ba? Sabi nga kahit magtengang kawali ka, kung mga 30 minutes na dumadakdak ang nanay na nagagalit, naiinis ka rin. Hindi ba? Para kang tinotorment. At yung pangalawa daw na nanay, yung nanay din na hindi nagsasalita. Bibigyan ka ng silent treatment. Na yung mga kasama naman niya sa bahay, parang tinotorment din dahil
Ano ba yung problema ng nanay ko? Ano ba yung problema ng misis ko, hindi nagsasalita? Yung hindi nila, yung nagsasalita, nasusukat nila kung paano, kung ano ang galit, di ba? Pero yung hindi nagsasalita, hindi rin nila masukat kung ano yung ikinagagalit. Amen? So sabi ko naman, sabi sa survey yon, at hindi ako naniniwala na 100% na totoo. Baka may ilan. Lalo na sa mga nanay na sabi nga ay hindi pa mananampalataya. Amen? Ito lang ang nakuha kong salita ng Diyos na sinabi kung paano yung tormenting spirit kaya niyang guluhin at pahirapan ang buhay ng mananampalataya. Sa 2 Corinthians 12:7, so, to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of revelation, a thorn was given in the flesh. Given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. So, pwede palang may mensahero, manggaling sa mensahero ni Satanas. At walang gagawin niya, kundi iharas ka. Diba? Sa Tagalog, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamangha mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging panalo. Amen? So, alam natin, yung tormenting spirit, nagpapahirap, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng katulungan, kasi guguluhin niya yung isip mo. Guguluhin niya yung tahimik mong buhay. At ito ay marami sa labas at posibleng nasa loob din ng iglesia. At yung panglima, unforgiving spirit. Di makapagpatawad na spirito. Alam niyo ba yung gesture na yan? Pag may kausap at ginanyanan ka. Sabi dyan, talk to the hand. Pag sinabing talk to the hand, ayaw kitang kausapin, umalis ka sa harap ko. Yan ang ibig sabihin na, ganyan ang may unforgiving spirit. Kala mo, ayos na kayo. Tapos pag nagkaroon ulit ng diskusyon, bubuksan na naman yung delata. Yung delata na ang laman ay warm. Ilalabas na naman yung nangyari na 10 years ago, 2 years ago. Tapos na yun. Diba? Hindi makalimot-limot. Iyan yung may unforgiving spirit. Ang sabi nga ng isang quote, yung mga bagay na hindi mo kayang kalimutan, patawarin mo. Iyon yung mga karapat-dapat na bigyan ng kapatawaran. Bakit? Para yung taling pumupulupot sa'yo. Sino ba yung apektado kung hindi ka nagpapatawad? Ikaw mismo. Minsan yung nagkasala sa'yo, okay lang eh. Pero pag nakikita mo siya, kumukulo ang dugo mo. Sino apektado? Di ba ikaw? Pag nakita mo siya, parang may lumalabas sa mga espada sa mga mata mo. Na-experience nyo na ba yun? Nakulang na lang panain yung kaharap. Amen? Iyan yung may unforgiving spirit. Ibig sabihin, nasa puso pa niya, nasa isip niya pa. At iyan ay parang taling pumupulupot sa'yo. Diba? Napakasarap mabuhay ng wala kang iniiwasan, wala kang sama ng loob, na wala kang, sabi nga ay wala kang pinagpipray na madisgrasya sana.
Amen. Minsan nga, pag sinasabing ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Alam nyo ba, madalas kabaligtaran yun. May sundot yun ng Yun yung sinasabing flattery. Sinasabi para, kunwari, maganda sa kalooban mo, pero sa likod nun, meron siyang nakatagong hindi gustong mangyari. Sinabihan na ba kayo nun? Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Amen? Diba yung mga politiko, pag humarap sa atin, ganda ng pakikitungo, o kaya tayo rin maganda yung pakikitungo, kasi baka may iaabot. Pero pag alis ng politiko, yan, hindi ko iboboto yan. Kasi kurap yan. Kasi marami ang ginagawang ganyan. So ganito yung may unforgiving spirit. Kaya bantayan natin yung ating sarili. Dapat pag sinabing, kapatid, wala na sa akin yun. Bawa, may nasabi siya, hindi maganda. Matagal kayo hindi nag-usap, hanggang sa nag-usap na kayo, nagpatawaran na. Pag sinabi nyo, kapatid, okay na ako doon, talagang okay. Dahil pagka hindi talaga okay, naiiwan yung espiritu na hindi makapagpatawad. Amen? At ito ay napakahalaga na ibigay natin. Kasi ang sabi ng Lord, isang katangian ng tunay na mananampalataya ay kayang magpatawad. Kung paanong pinatawad tayo ng Diyos, ganoon din na dapat patawarin natin ang ating kapwa. Sabi nga, 77 times 7 in your lifetime, hindi mo maibibigay yung pagpapatawad na 77 times 7. Unless na lang, araw-araw nagkakasala sa yung kasama mo sa bahay. Meron ba? Araw-araw nagkakasala sa iyo. Amen? So, alisin natin. Ang lagi natin gagawin, yung mga nagkakasala sa atin, ipanalangin natin. Lord, baguhin mo po yung puso niya. Kasi alam ko, nagagawa lang niya yun dahil wala pa siyang takot sa iyo. Nagagawa lang niya yun dahil hawak siya ng pwersa ng dilim. Nabubulungan siya ng kaaway. Nasusunod siya ng demonyo. Sabi nga, minsan excuse. Minsan naman nagiging excuse ng ibang tao. Sasabihin, the devil made me do it. Ayokong gawin Kaya lang talagang itinulak ako ng demonyo. Ba't ka naman nagpatulak? Meron kang pagmimili. Meron kang pagpili. Kaya wag mong isisilahan sa demonyo. Ibig sabihin, hawak ka pa ng demonyo doon sa bagay na yun. Kaya, tuwing darating ka sa kaparehong sitwasyon, nagagawa mo yung mga bagay na sa tingin mo ay hindi mo na kayang gawin. Amen? So, ibigay natin yung pagpapatawad na yan. Sabi sa 2 Corinthians 2:10 to 11, anyone you forgive, I also forgive. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his scheme. Kasama to sa scheme ni Satan na huwag mong patawarin yung nagkasala sa iyo. Didadayain ka niya.
sobrang, sobrang tindi ng ginawa niya eh. Tapos ganun-ganun lang, sabihin ko, I forgive you. Wala na yun. Amen. Kung may nangutang sa'yo ng 1,000,000, lumuhod sa harap mo, sa'yo, patawarin mo na ako sa utang ko. Ano kaya ang gagawin ng isang mananampalataya? Iba-iba, depende sa sitwasyon, depende sa pangangailangan. Sabi sa Tagalog, ang sino man pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko sa harapan ni Kristo. Alang-alang sa inyo, upang hindi tayo malamangan ni Satanas, sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang pamamaraan. So, kaparaanan. Sabi nga dito, malalamangan ka, ibig sabihin na itutulak ka ni Satanas para huwag magpatawad. Amen? O, balikan natin muli yung 5 bagay. Ito yung mga territorial bullies o mga mapang-abuso sa teritoryo na ating aangkinin. Una, critical spirit. Mapamuna. Doon naman sa iglesia nyo, hindi bumingiti yung mga tao. Punta kayo sa amin. Kaya na sa iglesia nyo, parang hindi marunong umiti yung mga tao. Kaya dadalasan nyo yung pagngiti. Parang masusungit. Amen? May nagsabi na ba na ganun tayo? Meron daw? Maganda nga sabihin nyo, sa iglesia nyo puro mayayaman. Amen? Kasi pinagpapala ng Lord ang iglesia nyo. Amen? Pangalawa, manipulative. Mapagmanipula. Tatamnan ka ng mga bagay na okay lang yan, kahit hindi okay sa Lord. Tatamnan ka para yun ang gawin mo kahit ayaw ng Lord na yun ang iyong ginagawa. Pangatlo, vengeful spirit, mapaghiganti. Sabi ng Lord, hayaan mo na kung may nagawa. Huwag ka maghiganti, magpatawad ka. At yun nyo, ang apat, tormenting spirit, nagpapahirap. Yung mapaghiganti, may tormenting spirit din yan. Dahil, hindi siya matatahimik hanggang hindi siya nakakaganti. Kasi, naabuso ako hindi siya matatahimik. Ibig sabihin yung paghihiganti niya, yun din ang nagpapahirap sa kanya. Hindi siya mananahimik hanggat hindi siya nakakaganti. Bakit yung mga premeditated murder? Pinagplanuhan yung pagpatay. Iyon ay paghihiganti. At yung panglima, nasa kanyang lahat ito, 1, 2, 3, 4, dahil sa unforgiving spirit. Yung totoo, hindi niya kayang magpatawad. Kunwari lang magpatawad, pero hindi pa niya napapatawad. At isang araw, lalabas na lang at maghuhukay ng malalim. Yung ibinauna sa balon, ay huhukayin muli para ilabas lahat yung mga sinasabing kasalanan mo sa kanya. Amen? At dito na ako magtatapos, nais kong iwanan muli yung territorial bullies. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Matthew 12:30, anyone who isn't with me opposes me, and anyone who isn't working with me is actually working against me. Katagalog, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Kasi sa isang version, the one who does not gather scatters. Pero gusto ko yung English version. Anyone who isn't working with me is actually working against me.
So, kita natin yung gawa ng kaaway. Kabaligtaran, kabaligtaran ng gusto ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po,